Hey guys! Welcome back again sa ating channel. This is Ariel once again sa Kwentong Musika. Okay? So thank you so much pala sa nag-comment sa atin. Meron tayong request guys galing po sa ating kaibigan. Paano daw i-connect ang ating Mayono PS22 Lite for recording. Okay? For recording purposes. Ngayon nga is ipapakita ko sa inyo step by step kung ano yung dapat nating gawin. Okay? Unang gagawin natin of course is ilalagay natin ito yung Mayono PS22 Lite na ating ginagamit. And we have also XLR to XLR cable na para sa ating microphone. Huwag niyong pansinin itong TIO na nakalagay dito. This is mic booster para po sa ating microphone kasi nga dynamic boost siya. Masyadong mahina kaya kailangan nating i-boost. So meron po akong video niyan kung gusto niyong tingnan. Ito na yon kung paano siya i-connect. Of course, etong ating XLR is ilalagay natin sa ating input 1 ng ating microphone. Dito natin yan ilalagay sa ating input 1. And, of course, nakalagay na siya. Ito naman yung ating microphone, Kasky FS200 Dynamic Microphone. Pwede po siya USB mic. Okay? So, XLR, ito yung dulo ng XLR cable natin. Ilalagay natin dito. Okay? Konektado na yung dalawa, yung Mayono PS22 Lite sa ating microphone. Next is, ilalagay na natin yung USB type na cable from Mayono. So, dito natin ilalagay sa kanyang USB port na Type-C. Cellphone yung gamit natin. Pwede ka naman gumamit ng USB Type-C to Type-C cable. Naka-built-in na po siya. Okay? So, ilalagay na natin dito sa laptop. At dahil nga nakalagay na ang ating PS22 Lite sa ating laptop, is i-open natin ang ating DAW. Pwede ka rin gumamit ng Audacity, Cakewalk, or kahit anong DAW ang meron ka. First thing first, of course, hindi yan mababasa ng Adobe Audition ang ating microphone. Kaya kailangan natin siyang ilagay dito. Punta tayo sa Edit and then down to Preferences. Makikita nyo naman kaibigan, ano? And then Audio Hardware. Okay? Piliin po natin ang ating mic. Okay, punta tayo dito. So, ito yung pipiliin ko. Pro Studio. And then sa default output naman, sa output naman natin para sa ating headphone is the same pa din, Mayono HP Out, okay, Pro Studio. Click lang natin yan and then click OK. So, pwede ka nang mag-record kaibigan. But then, kasi nga, ang yung i-record natin is cover ng isang song is kailangan natin ng multi-track. Okay? So, para makapunta tayo sa multi-track session, dito tayo sa multi-track sa ibaba. Yan. Automatic yan. I-rename natin yung session name natin. Okay, recording. Ito yung nakalagay ko. And the rest, okay na siya. Click OK. And then, ito na yung multi-track interface ng ating Adobe Audition. So, dito sa track 1, makikita natin naka-highlight po siya. So, lagay natin dito yung music natin. Of course, yung -1 music natin. Kailangan po hindi siya maka-copyright. So, pipiliin po natin yung mga songs na hindi po tayo makaka-copyright mga kaibigan. So, sa track 2 natin is dito tayo maglalagay ng ating audio upang makapag-record tayo. Ayan, kung nakikita nyo is nagpa-pop up na yung level indicator ng ating microphone. Ibig sabihin nababasa niya yung ating audio interface. So, click mo lang yung R. Huwag yung M kasi mute yan. S, solo yan. So, kailangan mo i-click yung dalawang na yan at R lang yung dapat. Okay? So, masubukan nga natin. Pwede tayong mag-record dito eh. Hello, mic testing, mic check. This is now the recording from Mayono PS22 Lite. Nakikita nyo naman kaibigan. Okay, ayan. Next step natin is ilalagay na natin ang ating -1. Okay, tapos na yung ano natin. So, open natin yan. Tapos na yung download natin. Nandito na siya. So, drag lang natin to kaibigan. Pwedeng i-drag lang natin siya. Ayan. Dito mismo sa ating Adobe Audition. Ilalagay natin sa track 1. Click OK. Pasensya na, sobrang ingay talaga sa labas kasi medyo merong nagpapatugtog. Diba? Okay. Next natin is magre-record na tayo ng ating audio. Actually, guys, I want you to know na itong microphone na to is not intended for singing vocals kasi nga mas maganda po yung condenser microphone na gagamitin natin, mas detailed. At saka yung basta eto para sa akin hindi siya maganda for singing vocals. Maganda lang po siya for speaking voice but for singing not my bet actually. So pagpasensyahan nyo na kung ano yung quality ng mic na to. But as of now kasi nga nagtututor tayo, kailangan lang natin gamitin to. Okay, so re-record na tayo guys.
Kaibigan, pasensya nyo na yung boses natin. Okay, anyways, pakikinggan natin yung audio natin. Pinag-isa imong mga labod. Okay, dito tayo magka-cut. Dito tayo mag-uumpisa. Kung napapansin nyo guys, napakahina yung boses natin. Double click lang natin kaibigan tapos highlight natin yan. Okay, first thing first is hahanapin natin yung mga part na wala pa tayong boses like this para makita natin yung mga noise na nasa paligid natin. So next natin, click natin yung effects, noise reduction and restoration, and then noise reduction process. Capture noise print, and then nakikita nyo merong ano dyan. So, kailangan nyo niyang i-adjust. Dito kasi sa noise reduction dito sa settings na ginawa ko is nasa around 90 plus, 91%. And then reduced by only 43%, 43.7% yung noise natin. So, apply natin yan. Depende po yan sa ating kaibigan. Wag lang nating isagad yung noise reduction kasi magmumukhang robot yung natin boses. Wala na yung noise dito. So, pagkatapos nun, Control A para ma-highlight lahat. Balik tayo sa effects and then noise reduction and restoration, noise reduction process, then apply na natin. So kung meron pang mga ganito na mga sound na hindi naman natin kailangan, is pwede naman natin yung i-delete kaibigan. Yung mga ganyan. So ang gagawin lang natin is i-reduce natin yung amplitude. May nakalagay dito, ayan, nakikita nyo to, okay? So, hold lang natin yan pababa kasi ma-adjust yung amplitude niya. So, hold natin pababa hanggang sa magne-negative po siya, hanggang sa mawawala po siya. Ayan, ganyan lang po kasimple yun, okay? So, next natin is lilinisin na natin yung vocals natin. Ayan, so nakikita nyo ito. Hindi yan pwedeng ganun-ganun. Ganon. Hindi natin yan maiwasan kaya tanggalin natin yan. Diyos ikaw. Ayan, meron pa. Ganon. Tingnan nyo. So, tanggalin natin yan. Ang akong kasaligan og lauman. Okay. Okay lang yun. Para sa akin, okay lang yun. Ito. Kaya lang, again, i-minimize lang natin. Konti. Yan. Lalong-lalo na kapag love song. Oh Jesus, kiningalawas na kiningalawas kaayuhan mo. So okay na siya, para sa akin okay na siya, malinis na siya. Next natin is highlight natin yan lahat. Filter and EQ, then punta tayo sa parametric equalizer. Sa parametric equalizer dito natin ilalagay yung high pass filter at low pass filter. Anong gamit nito? Tatanggalin niya yung yung mga na low frequency na mga voice na hindi naman kailangan sa ating pagkanta at yung pinakamataas na frequency na hindi na natin kailangan. Click lang natin yung apply. Next natin, nakikita nyo nag-iiba yung kanyang sound wave. Okay? Again, Control A pa din and then click effects. Punta tayo dito sa amplitude and compression. And then punta tayo sa single band compressor. Sa single band compressor is kailangang kakapalan natin yung boses natin dito. So ang ginamit kong default, wala na akong nilagay dito na kahit ano, is yung voice thickener. Anyways, optional lang to. It's depend upon your voice quality naman. Sa akin kasi is medyo siya, tenor. Yung boses ko kailangan kong kapalan ng konti. Makikita nyo kumakapal na siya. Milagroso o gamhanan. Punta ulit tayo sa effects and then again amplitude and compression, multi-band compression, raise vocals. Ang gamit kasi ng raise vocals dito guys is para mas lalakas yung boses natin. So click lang natin si apply. Next, effects. Sa reverb, studio reverb, and then punta tayo sa vocal reverb large. Kaya lang, yung ginawa ko dito, nakikita nyo dito sa part na to, dry at wet. Milagroso. Nakikita nyo yung wet niya, sobrang dominating. Kumbaga, mas mataas pa siya kaysa sa dry voice natin. So, kailangan kong taasan si dry voice hanggang sa 90 plus. The rest, itong wet, hindi ko na ginagalaw. And then,
Oo, gamhanan ka nga Diyos. Nag-extend out na yung wet natin. I mean dry natin. Ikaw ang kagahapon. Makikita nyo sa settings natin is nag-extend out yung dry voice natin kaysa sa wet. So, kailangan mas mataas yung dry natin kaysa sa wet. Okay? So, okay na tayo dyan. Balik na tayo sa multi-track. Dito, multi-track. Click natin yan. What we're gonna do here is to duplicate these vocals here. So, kailangan ko i-duplicate. Anyway, ito yung strategy ko na ginagamit para mag-stand out yung ano natin, yung vocals natin kumpara dito sa ating music. Pwede rin naman na ano ang gagawin nyo, FX or favorite kung gumagamit kayo ng Adobe Audition favorites, and then go down to normalize to -3 dB para lalakas po lalo siya. Ayan. So, ginawa ko na natin yan. Milagros. Mahina pa din, kaya kailangan natin i-click itong siya, yung track to. I-duplicate natin to. Click, Control C, tapos click natin yung track 3 or kahit saan mo ilalagay. Ayan. Dito ko, para sa akin okay na yung track 3 para mas malapit silang dalawa. Click, Control V for paste para ma-paste natin and then drag down para ano siya, pantay. Okay, tingnan na. Try natin dito. Try natin dito, kaibigan. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. Ayan kaibigan, so hopefully nakuha nyo yung tutorial natin. Happy recording once again.